May glandula sa ating balat, ang tawag ay sebaceous gland. Ang sebaceous gland, ito ay naglalabas siya ng langis, ang tawag dito sebum. Tumutulong ito para hindi manuyo ang ating balat. Ngayon, pagka itong glandula na to, sebaceous gland na nagpo-produce lang sa langis sa balat, ay nag-produce siya ng sobrang langis, magbabara ito sa butas ng ating balat. Nagiging dahilan nito ng pimples, blackheads, at saka whiteheads. Maraming bagay na nagko-contribute sa pagtaas ng production ng langis ng glandula ng ating balat, yung sebum production. Kaya maraming pinoproduce kasi nga hormonal changes. Itong hormonal changes na to, lalo na sa mga nagbibinata, nagdadalaga. Yung androgen, ito isang male sex hormone, ito'y nagpo-produce ng sebum production. Ito ang dahilan ng maraming tagyawat ng teenager and young adult. Pag ang androgen level, male hormone, ay mataas sa katawan ng babae at katawan ng lalaki. Ang pangalawang dahilan din, di ba ang sabi ko kaya nagkaka-pimples, overproduction ng sebum. Ito yung pinoproduce na langis ng ating sebaceous gland sa ating balat. May mga gamot tulad ng steroid, nagiging ang epekto nito, pimples. Ganon din yung mga babaeng umiinom ng mga pills para hindi mabuntis, nagiging dahilan din ito ng pagkakaroon ng tagyawat. Yung stress din, kasi yung cortisol na stress hormone, nagpapatas ito ng oil production ng ating balat. Merong mga skincare product na oil-based cosmetic and cleanser, nagbabara sa butas ng balat, nagiging sanhi ng tagyawat. Genetic din, mana-mana. Halimbawa, prone ka sa pimples kapag ang tatay, ang nanay mo, ay tigyawatin, kaya genetic. Pagka oily ang balat mo, kailangan i-reduce mo yung oil production ng balat mo para hindi ka magka-pimples. Una, hugasan mo yung mukha mo twice a day ng gentle cleanser. Yung cleanser na oil-free. At ito po ay walang wax. Kasi pagka merong oil, magbabara yan sa butas ng balat mo. At pwede kang gumamit ng over-the-counter acne medication na maaring para sigurado ka, magpareseta ka sa dermatologist. Merong mga bakterya na nasa ating balat, nagko-cause ng acne at nagko-cause ng inflammation. Kaya iwasan mong hawakan mo yung mukha mo. Maaring may dalang bakterya, meron tayong nahawakan, tapos may bakterya sa ating kamay, tapos hinawakan yung mukha mo, pagka hinawakan mo yung mukha mo, pwedeng mag-transfer ang bakterya mula sa kamay mo papunta sa mukha mo. At saka wag mong ipiprick yung iyong pimples. Lalo pang magiging worse ito at magkakapeklat ka. Gumamit ka ng oil-free cosmetics and sunscreen. Yung oil-based cosmetics and sunscreen, nakakapagbara yan sa butas ng balat, nagko-cause ng acne. At saka una, hugasan mo lagi yung buhok mo regularly. At iwasan mo yung buhok mo ay nasa mukha mo. Kasi yung buhok ay madali siyang makakolekt ng bakterya at alikabok at maaring mairita yung mukha mo. Gumamit ka ng mga hair products na hindi matapang. Kaya baka ito'y mag-cause ng pagbabara ng pores mo, mag-cause ng acne. Kumain ka ng mga healthy diet, inom ka ng maraming tubig para ma-improve ang overall health mo. Kasi magkakain ka din ng prutas at gulay, maraming vitamin at mineral yan, antioxidant, para maprotektahan ng balat mo. Kaya kailan minom ka ng tubig kasi pag marami kang tubig na naiinom, nawawash out yung excess oil na pinoproduce ng katawan mo at hindi ka matutuyuan. Kasi pag kulang ka sa tubig, matutuyuan ka, magdadry yung balat mo, magkaroon ng irritation.
At saka isa pa, i-regulate mo yung blood sugar level mo. Pagka kasi mahilig kang kumain ng sugary food, ay madali kang magkaroon ng pimples at pwedeng madaling mamaga yung mga pimples mo. Kumain ka ng mga lean protein, isda, gula, mga fish, tofu, para manatiling healthy at radiant ang balat mo. Nasabi ko po, ang tubig ay napakahalaga. Magiging hydrated ang skin mo at hindi ito mangangaliskis at hindi ito magdadry. Iwasan mo yung mga processed food, mga highly unhealthy fat, sugar, and salt, nagko-contribute sa skin problem mo. Iwasan mo rin yung fried food. Dahil yung mga hamburger, mga pizza, tapos yung french fries, yung fried food na yan, mga fried chicken na yan, nagbabara sa pores ng balat mo. At huwag ka ring, yung alcohol, nakaka-dry ng balat at prone sa breakout niyan. Kasi pag mahilig kang uminom ng alcohol, ito po'y diuretic ang alcohol. Maraming tubig mawawala sa katawan mo, kaya magdadry ang skin mo. Alam mo yung vitamin C, antioxidant yan eh. Nagpo-protect sa balat mo para hindi ma-damage ang free radical. Kasi ang free radical, ito yung unstable molecule, nakaka-damage sa ating cellular tissue. Merong role yan sa development ng acne. So, panlaban dyan, mag-take ang vitamin C at mananatili yung integridad, tibay ng balat mo. Mag-take ka ng Super B complex para maraming function ng katawan, including cell growth and repair. Itong vitamins na to, nag-i-improve yung ability ng skin mo na mahil siya kagad, ma-reduce yung acne mo. At huwag kang magpupuyat. Kasi pag well-rested ka, ang balat mo madaling gumaling. Pag puyat ka, nagiging severe ang acne mo, kaya lalo itong lumalala. Ngayon, kailangan po maraming mga additional na para makatulong sa pag-reduce ng oil production. Gumamit ka ng humidifier para panatilihin mo yung balat mo na hydrated. Ma-reduce yung para yung sebaceous gland mo ay hindi sila mag-produce ng marami. Iwasan mo yung hot shower kasi yung hot water, nawawala yung natural oil mo. At nagiging dahilan din ito ng pag-increase ng sebum production. Yung hot water, inuulit ko, nabe-break down yung oil-based barrier na nagpo-protect sa skin mo. Pag yung barrier na yan ay na-damage, ang balat mo magdadry at may irita, it leads to increased sebum production. Yung hot water, naaalis yung mga natural bacteria na nabubuhay sa balat mo. At ang bacteria na yan, itong mga natural bacteria na yan, ito nagpapanatili ng healthy skin, nagpe-prevent ng growth ng harmful bacteria. Pag itong mga good bacteria na wala sa skin mo, vulnerable ka sa infection, it leads to increased sebum production. Yan po kaya huwag kang masyadong magagamit or maligo o maghugas ng muka ng hot water. At saka additionally nito, pagka mahilig kang gumagamit ng mga hot water na to, ay nagiging dahilan din po ito ng pangangati ng balat mo dahil nga sa dryness niya. At saka iwasan niyo po yung matagal na naliligo sa hot shower. Kailangan lukewarm water lang ang gagamitin mo. Lukewarm lang be sure na gumagamit kayo ng moisturizer pagkatapos mong maligo or pagkatapos mong naghilamos. Para sa ganon ay hindi mag-dry ang skin mo. Gumamit ka ng mga gentle cleanser, oil-free, no? Tsaka hugasan mo yung mukha mo twice a day, morning and night. Huwag kang matutulog na hindi ka naghilamos. At huwag mong kukuskusin ang balat mo. Pagka in-scrub mo yung face mo too hard, ay mairita yan. Maaring dampi-dampi lang po ang pagpapatuyo sa balat mo ng malinis na towel. At saka huwag kang magsusuot ng mahihigpit na damit kasi yung tight clothing natatrap yung init at moisture nagko-contribute sa pagtaas ng serum production.
Ang stress nakaka-trigger po ng pag-increase ng serum production dahil po pagka na-stress ka, tumataas ang cortisol, ito nagko-contribute sa pagtaas ng production ng langis sa balat mo. Meron tayong mga dead skin sa balat. Ang balat natin, ang ating skin cell, naturally, ito ay nagbabalat tayo, namamatay yan. Pag yung dead skin na yan, hindi natanggal, magbabara yan sa butas ng ating balat at hindi makalabas yung langis, magbabara yan. Kaya kailangan alisin mo yung dead skin sa balat mo. Yung bang exfoliating regularly, yung exfoliating, ito'y nagtatanggal ng dead skin sa balat. Yung bang tutuklapin mo, yung mga, kaya minsan sa mga beauty salon, tinutuklap nila yung old skin sa kanilang balat para nga hindi magbara yung pores. Ang tawag doon, exfoliated, no? Kaya ang pagtuklap ito'y mahalagang bahagi sa pag-aalaga sa balat. Important part ng skincare. Meron siyempre mga sangkap na ginagamit para matuklap yan, para gumanda hitsura ng balat. Yung exfoliate regularly, gumagamit din sila ng gentle exfoliator. Sa mga beauty center, meron silang exfoliator. Siyempre, kung may pera ka, di ba? Para tanggalin yung mga dead skin cells sa surface ng balat mo. Pero sa bahay, pwede kang gumamit ng sugar and honey. Bawa isang kutsara ng sugar, isang kutsara ng honey. Ito po ay nakakatanggal ng dead skin na hindi nairita yung balat. Basta ang gawin mo lang, apply mo yan, scrub mo sa face mo in a circular motion, yan, hanggang ma-cover yung skin mo ng honey at saka sugar. After that, ihugasan mo siya ng warm water o kaya yung oatmeal. Yung oatmeal na yan, pwede kang kalahating tasa ng oatmeal, pakuluin mo yan hanggang maluto. Pag lumamig na yan, scrub mo yan sa face mo na circular motion and then hugasan mo siya ng warm water. Ito'y nagpapatuklap ito ng dead skin sa ating balat. Paalala po muna sa ating crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Nakakalis ito ng anxiety, nakagpo-promote ng relaxation, na ito po pagka in-apply mo to sa dibdib mo, nare-relax, nawawala yung kaba ng dibdib mo. Nare-reduce yung pain at inflammation sa arthritis and muscular pain, nag-i-improve ng sleep quality, nare-relieve yung headache, at nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya maganda to sa mga shoulder pain. Pag napasok ka at nauntog ka, pwede ka mabukulan, di lumaki yan, pahiran mo lang ng crystal oil. May pampakalmanting epekto yan sa kabag, sa acid, nagbo-bloated ka, masakit ang tiyan mo, nagsusuka ka, pahiran mo lang ng crystal oil natin. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, tanggal ang kate ng balat mo, pag panahiran mo ng crystal oil. Available po yan sa Patnubay, no? Pwede kayong magpa-deliver niyan. Ang isang bote po ng ating crystal oil, 400, 60 ml yon. Pag bumili ka ng tatlo, tipid ka ng 200, 1,000 yung tatlong bote, no? Nulit ko po, dapat matuklap yung dead skin sa skin mo. Maging gentle ka sa pag-scrub na too hard. And then hugasan mo agad ng warm water, yung honey and sugar or oatmeal. And then pag hinugasan mo ng warm water, patuyuin mo. Basta dampi-dampi lang ang pagpapatuyo sa skin mo. Pagkatapos gumamit ka ng moisturizer sa face, no? Nulit ko ang pag-exfoliate 2 to 3 times per week. Pag sensitive ang balat mo, less often. Yung moisturizer na yan, para panatiling hydrated, ma-prevent yung dry skin at para ma-build up yung cell at matanggal yung dead skin mo. Kailangan po yung mga moisturizer mo, ito po yung yung alcohol-free and oil-free, no? Para hindi magbara yung pores mo, hindi magkaroon ng pimples.
Iwasan mo yung matatapang na sabon at mga cleanser. Kasi po mawawala yung natural oil ng skin mo, it lead to dry skin and dead skin cell buildup. Yung astringent, iwasan mo yung alcohol-based product. Ito'y nakakapag-tighten ng pores. Kailangan na itong natural oil mo mawawala pag mahilig kang gumamit ng astringent. Kaya dapat po yung gagamitin mong sabon ay huwag mataas ang pH level. Kailangan po alkaline, no? Yung natural pH level ng skin mo is alkaline para hindi mo wala yung natural oil. Vulnerable ka sa dryness and irritation pag acidic, pag may very high ang pH level mo. Ang omega-3 fatty acid, ito po ay importante sa ating balat. Mananatiling skin, yung mananatiling makinis ang balat, napiprevent yung pagkakaroon ng kaliskis at dryness ng balat pag umiinom ka ng omega-3. Ganon din po yung calcium, ito importante for building strong bones and teeth. Merong role ito sa pagre-regulate ng oil production ng ating balat. Pagka tayo po ay umiinom ng omega-3, ang balat mo hindi magda-dry at hindi naman po ito magpuproduce too much oil na nag-focus ng pagbabara ng balat, no? Kaya mag-take ka ng omega-3 to prevent acne, and calcium, magnesium, importante ito para ma-regulate ang blood sugar level, ma-reduce ang inflammation, at kasi po yung inflammation at saka pagtaas ng sugar sa katawan ay merong role ito sa pagkakaroon ng pimples. Yung lecithin din po, importante yan para ma-break down yung fat, di ba? Kaya nagpo-cause ng pimples dahil dun sa taba sa loob ng ating katawan, ng cholesterol. Ang lecithin nakakatanggal ng excess oil from the skin and prevent acne. Kaya ang lecithin hindi lang po sa brain food, ang lecithin nag-aalis din ito ng excess oil sa ating balat para makaiwas ka sa acne. Inuulit ko po, inom pa ng sapat na tubig para hindi maging dry at makaliskis ang ating balat. Kaya yung mga bakterya na nasa skin, kailan ay yung manatiling malinis yung balat. Kasi pag mayroong mga bad bacteria na tatrap sa pores ng ating balat, tapos magmumultiply, nagkukos ng infection, nagkakaroon ng kate, at pwede merong isang klase ng bacteria, ang tawag doon ay Proponibacteria. Itong Proponibacteria, itong klase ng bacteria na to, nabubuhay sa hair follicle and oil gland ng ating balat. Harmless naman ito, kaya pag na-trap ito sa butas ng balat, magmumultiply, nagkukos ng infection, it leads to pimples, blackheads, and whiteheads. Ganon. Kaya yan po yung mga ilang paraan para manatiling maganda yung ating balat. Kaya kung may pimples ka, itong mga sinabi ko na to ay ginawa mo, pero may pimples ka pa rin, time to go to your dermatologist. Importante po yung kalinisan, wash your face twice a day with gentle cleanser, tsaka po kailangan magpo-check up kayo sa doktor para yung matulungan ka para sa ganon ay hindi po lumala ang iyong pimples. Tsaka isa pa, matulog ka kasi pag hindi ka nakakatulog ng tamang oras, nagpo-produce ka ng maraming langis sa balat. It leads to acne. Kung na-deprive ka ng tulog, yung repair mechanism ng skin mo nadidelay. Mahirap gumaling yung pimples mo pag napupuyat ka. At least ang payo, meron tayong 7 to 8 hours na tulog para kuminis ang ating balat. Ang activated charcoal po natin, ito'y good at absorbing toxin. Activated charcoal natin, ginagamit ito for centuries for its medicinal properties. Maganda to sa food poisoning, pag yung drug overdose, nagpiprevent ito ng hangover. Ang activated charcoal, very effective ito sa pagbinding sa toxin sa tiyan at bituka at para hindi sumama sa circulation ng dugo.
Pag na-drug overdose ka, magandang panlaban activated charcoal. Maganda yan sa nag-LBM, nagda-diarrhea, tukatae, inakabag, bloated ang tiyan, masakit ang tiyan. Nag-absorb to ng gas at toxin sa bituka. At nare-reduce ang bad breath mo kasi yung kasing mga bacteria sa tiyan at bituka mo, ina-absorb ng activated charcoal. Available yan sa Patnubay. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe, pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong Facebook page, ang aking official FB page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Kung nais nyo pong magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-PM kayo doon. Sabihin nyo kung ano yung order ninyo, ano ang pangalan at address at cellphone number ninyo para ma-deliver sa bahay ninyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Yan po, idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabing ganito, di ba lagi natin naririnig, I rather obey God rather than man. Ibig sabihin, choosing God's commandment over sinful urge and desire, etong pagde-demonstrate ng ating pagmamahal sa Diyos. Kailangan palakasin natin ang relationship natin sa Diyos. Hanapin natin sa buhay natin kung anong kanyang kalooban. Diba sabi yung the Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done. So ang kalooban ng Diyos, lagi nating hanapin sa buhay natin, patnubayan tayo sa lahat ng bagay. Kung tayo po'y malapit sa Diyos, tayo po'y mabubuhay ng godly life. Pag dumarating ang mga temptation, God is there para tayo po ay kanyang tutulungan. Kaya bibigyan tayo ng spiritual power to win battle over sin. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnuban dyan Diyos ang sumatin, and God bless us all.